ikaw lang ang Hindi ka pwede mamatay. Hindi ka pwede mamatay. Naiintindihan mo ko, ha? Hindi ka pwede mamatay. Kung may paraan. Kung may paraan lang. Ate. Meron pa, meron pa. Magpapatingin tayo sa mga doktor. Baka may gamot pa dyan. Dad. Meron pa Wala dyan. na, ate. Meron Wala nang pa magagawa dyan. sa akin. Meron pa. Hindi mo ako pwedeng iwan dyan. Tahari mo ako, Catherine. Mamamatay na. Paliwanag kayo sa akin. Umabot sa akin ang pagtrato niyo kay Clarissa. Ferdinand, hindi kaya masyado mo nang kinakampihan yung bastarda mo? Alam mo kung gano'ng kasakit sa akin yung nawalang anak ko. Ilang gabi akong hindi makatulog. Nag-aalala kung anong nangyari sa kanya. Ilang taon ko siyang pinahanap. At ngayon magkasama na kami. Hindi ako makakapayag na maltratuhin mo lang siya. Kapag binastos siya sa Clarissa, parang ako na rin binabastos niyo. Sana naman nagkaintindihan tayong tatlo. Dali ako ng gulo dito sa bahay na to. Kailan mo pa nalaman na may sakit ka? Kailan mo pa nalaman na may sakit ka? Bago pa lang ako umuwi dito. Galing Amerika. Nakatagal na. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Natatakot ako eh. Natatakot ako baka kawaan mo lang ako. Kaya pinabayaan mo akong mangarap. Pinabayaan mo akong mangarap na habang buhay tayong magsasama. Na hanggang sa pagtanda tayong dalawa pa rin ang magkasama. Yun pala, alam mo na hanggang pangarap lang yun. Pinabayaan mo ako maniwala. Pinabayaan mo ako. Bakit? Kasi yung kagad ng totoo. Dati, mahal kita eh. Ikaw lang nakikita nasasaktan ka. Tulad ngayon. Tulad ngayon. I'm sorry. Kung nakakabigat na ho kami dito, nakakagulo. Alis na lang ho kami dito, Dad. Hindi kayo aalis. Mamu, mahabang panahon ang nasayang nung nawala ka sa akin. Hindi na ako papayag na mangyari niyo ulit. Pero kasi... Nakausap ko na si Vanessa at si Mark. Kapag ito nangyari ulit, sabihin niyo lang sa akin. Kung bahala sa inyo,
ko kayo pababayaan. Una, ha? Salamat po, Dad. Magpahinga na kayo. Medyo late na. Good night. Umiiyak, ha? Kita mo yun? Akong kinampihan, di ba? Tingnan lang natin kung makapalagpas si Mama. Hindi na yata tama yung ginagawa mo, Clarissa. Hindi, Mamo, itong tama. Dahil tapos na ang panahon ng pang-aapi sa akin. At ako naman makakalamang ngayon. Tingnan lang natin. Hawak kaya ang alas. Ang pangalan niya ay Ferdinand Fuentebella. I'm sorry, Catherine. Sa lahat ng nagawa ko. Gusto mo nang umalis. Hindi kita pipigilan. Naintindihan ko. Alam ko. Unfair yung ginawa ko sa'yo. Sinama kita rito. Pinaasang yung bukas na nag-aantay para sa ating dalawa. Pero niloko lang kita. Nung sumama ako sa'yo dito, hindi na ako nag-isip kung tama ba o mali ang desisyong gagawin ko. Dahil isa lang ang alam ko. Kung anong dapat. Kung nasan ka dapat nandun ako. Alam mo, nakakatuwa itong buhangin, no? Gaano kahigpit mo hawakan. Nakakawala ba? Tulad ng buhay. Yung umahawak sa'yo ngayon. Kahit kailan hindi yan mamitiyo. Alam, mahal kita, Charles. Kahit kailan hindi kita iiwan. Alam mo, kanina, ang ganda-ganda ng umaga ko eh. Kung makakita lang kita, pumangit na. Hindi mabuti. Yung nga yung gusto kong mangyari, masira yung araw mo. Kung balak mo kumain ng almusal, pwede pagkatapos ko na lang dahil wala akong balak kasabay ka. Sino ba kasing sabi sa'yo na may balak kong kasabay kang mag-almusal? Hoy, may kasabay akong mag-almusal, ano? Manang Flor! Tagal-tagal nung coffee, ha? Ito na nga. Dali mo na yan sa veranda. Naghihintay na dun si Daddy. Dali! Okay. Alam na ba ng mga magulang mo tungkol sa sakit mo? Parang ano pa? Hindi naman ako maintindihan ni Mami.
wala namang iintindihan mo sa sarili niyo. Kahit na, Charles, kahit ano pang sabihin mo, mga magulang mo pa rin yun. May karapatan silang malaman kung ano man ang sakit mo. Tony, masama ang kutob ko eh. Pakiramdam ko, ang anak ko ay hindi nasa mabuting kalagayan eh. Alam mo, mahal na mahal ko si Charles. Mahal na mahal ko siya. Ang hindi ko maintindihan kung bakit siya nagtatago sa akin. Kung bakit hindi niya ako mahal eh. Anong plano niyo ngayon, Clarissa? Mabuti siguro, pasyal kayo ni Mamu. Oo? Manood kayo ng sine. Para hindi mo kayo mainip dito sa bahay. Oo nga, no? Sige, Mamo, na tayo sine. Maraming magandang palabas ngayon. Ikaw na lang, Clarissa. Kasi mas mag-e-enjoy ka kung wala kang tulak-tulak na wheelchair, di ba? Mamo naman. Huwag mo sanang mamasamain to, Mamu, ha? So, may gusto na akong itanong sa'yo. Ano ba talaga nangyari at nalumpo ka? Na-stroke kasi ako eh. Mula dito sa bewang, pababa hanggang sa paa na apektuhan. Sabi ko ng doktor noon, kailangan daw ng mama ng physical therapy para unti-unti niyang maigalaw ulit yung paa niya at saka yung binti. Ang kaso naman, wala kaming pera pong pa-physical therapy. Well, may pera ka na ngayon. Ganito lang siguro. Kaya sa manood kayo ng sine, bakit hindi mo dalhin si Mamo sa ospital? Pa-check up mo. Ngayon kung kailangan ng therapy, yun ang gawin. Di ba? Kumusta ka na? Tagal mo na tumatawag dito, ha? Pati tuloy ako, ninenervous sa'yo. Tony, sino yan? May gusto makipag-usap sa'yo. Sandali lang, ha? Hello? Mami? Wala, kamusta ka na? You just don't know how much I miss you. I'm worrying about you. Alam ko, Mami. Kaya nga napag-isipan kong kausapin kayo, eh. Anak, nasaan ka ba? Kailan ka uuwi? Hindi, Mami. Masaya na ako kung saan man ako naroon ngayon. Tumawag lang ako para sabihin na I'm okay. And that I love you, Mom. Baby? Mami, alam ko nahihirapan na kayo sa pagkawala ko. Ayoko kayong saktan. Pero gusto ko lang naman pagbigyan ng sarili kong maging maligaya kahit panandalian lamang. Goodbye, Mom. Charles? Charles? Kailan ho ba nangyari ang stroke? Siguro ho, mga 5 taon na ho ngayon nakakalipas. Naku. Matagal na ho palang hindi nagagalaw mga muscle at nerves ng mga binti ninyo. So,
it would take physical therapy para may galaw na muli ang mga ito. Pero makakalakad ho ulit si Mamo. Wala ho sa amin ang kasagutan yan na kay Mamo. Pero, mas importante ang determination at will of mind para may galaw na muli. Gaano niyo po ba gusto makalakad na muli? Naku, Dok, gustong-gusto ko na ho talaga makalakad. Kung ganon, umpisa na natin kaagad ngayon ang unang session ng therapy ninyo. Salamat po. Mamo, makakalakad na kayo ulit. Salamat po. Alam mo ba kung bakit inilihim ni Charles ang sakit niya sa'yo? Dahil ayaw ka niya makita umiiyak. At ang sabi niya pa, hayaan ka na lang daw namin umiyak sa libingan niya. Huwag daw lang ngayon. Hindi ko mapipigilan wag lumuha, Joseph. Pag nahihirapan si Charles, mas nahihirapan ako. Alam kong mahirap. Pero darating pa ang mga araw na manghihina si Charles. Kathy, kailangan natin maging malakas para kay Charles. Tama ka. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, kakayanin ko lahat para kay Charles. Mamu! Doc Ruel! Sige. Ano ang ginagawa niyo dito? Huwag niyo pong sabihin, atake na naman kayo sa puso. Naku, hindi ho. Pinatignan ko lang ho itong binti ko. Baka raw makuha sa therapy. Tinanong ko sa doktor. Makukuha naman daw ho. Buti naman ho kung ganun. Sino po ba kasama niyo? Ang anak ko si Clarissa, nandun lang siya sa baba kasi meron siyang inaasikaso. Kanina pa nga ako dito, naiinip na ako eh. Ah, ganun ho ba? Kung gusto niyo po, sumama muna kayo sa akin sa room 204. Ipapakilala ko po kayo sa mga pasyente na naging kaibigan ko dito. Sige, mabuti pa siguro. Sige po. Sandali. Miss, pwede magbilin? Pag dumating yung anak ko si Clarissa, pakisabi lang nandun ako sa room 204, ha? Sige po. Salamat. Pero ba't mo kami iiwan? Para makuha natin yung gusto natin, anak, kailangan magkahiwa-hiwalay tayo, pero sandali lang. Pagkatapos nun, babalikan ko kayo dito, pinapangako ko. Tapos magkakasama-sama tayo bilang isang pamilya, kahit na anong mangyari. Miss! Doc Noel! Andito ka na. Kala ko hindi mo na ako dadalawin. Pwede ho ba yun? Ah, siya nga pala. Mamu si Aling Dilian. Aling Dilian si Mamu. Basta ka na. Mabuti. Matagal ka na ba dito? Hindi. Nagpa-check up lang ako eh. Kasama ko ang anak ko. Anak, ako rin meron akong anak eh, 2. Pareho silang babae. Pero, hindi ko na sila nakikita eh. Hindi ko alam kung nasan sila. Pero alam mo, kasalanan ko yun eh. Sabi ko kasi sa kanila, babalikan ko sila. Pero huli na nung nabalikan ko sila, wala na sila. Excuse me, iniwan ko lang dito yung nanay ko kanina, yung naka-wheelchair. Nasaan daw siya? Si Mamu. Kasama ng intern si Rowen. Pinasyal lang sa room 204. Thank you. Miss na miss ko na nga sila eh. Gusto ko nga sana silang makita ulit eh. Huwag ka nang malungkot. Makikita mo rin yun.